Greetings po mga kababayan, si Atty. Ruel po ito ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal and public service program yung lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating po pag-usapan sa episode nito ay may kinalaman po sa usaping yung easement o sa usaping public or private nuisance na kung saan ito pong mga incidenteng ito ay nangyayari po yan no, sa ating maliit na community. No? As, lalo na kung sa ating mga kapitbahay na kung saan ay hindi po maiwasan minsan na may mga pagkilos po ang mga kapitbahay po natin na either nakakaabala sa atin, nakakasagabal, o nakapresyo sa atin, no? Nakaanoy po sa atin, no? At, or nagkakait po sa atin ng karapatan, no? At ito po ay isang pong bangungot minsan, no? Lalo ba kapitbahay natin. Sabi nga natin, di ba, mas mabuti pa na magkaroon kayo ng magandang relasyon sa kapitbahay ninyo kaysa kamag-anak. Kasi yung kamag-anak po natin, malayo naman po sa atin yun. Pero yung kapitbahay po natin ay 24/7, whether we like it or not, we have to deal with them. Kaya napaka-importante na maganda po ang relation natin sa ating kapitbahay. Kaya lang, mayroon ding kapitbahay po talaga na masabi nating makulit, no? Mataluti, at hindi po alam marunong magrespeto sa karapatan ng kanyang kapwa, no? At usually dito nakakaroon ng problema sa usapin ng garahe, no? Yung kapitbahay, pinaparada yung kanilang sasakyan sa tapat ng pinto, sa tapat ng garahe, o kaya yung kanilang mga basura nila, no? Pinaglabhan nila, mga umaagos doon sa lote ng kapitbahay. And this could be the source of irritants, no? Between neighbors or among neighbors. So, sulat po sa atin ay ni Cecil Bernardino ay 143.4, more or less ganito po ang situation niya. Sabi niya dito, attorney, ask ko lang po, yung mga pader ng kapitbahay namin, ginawa nilang entrance, tabing kalsada po doon na sila kumikilos. Di ba po ba pader ay para sa pader lamang? At kasi po lampas na sila sa muhon. Ano ba pwedeng gawin? At yun nga, ang kanina pong nilalabhan, no? Ay inaagos po doon sa kalsada. Okay? So, ano daw po ang dapat gawin? Well, una, ay mag-usap muna kayo ng inyong kapitbahay at ilabas mo ang concern ninyo. Ngayon, kung hindi talaga magkakaroon ng magandang usapan, ay no choice na kayo kundi dalhin ang usapin ninyo doon sa inyong barangay. Ganito po yun. Ang ganitong problema na sinasabi mo ay may tuturing ni isang public or private nuisance. Okay? Bakit? Sa ginawa ng inyong kapitbahay, siyempre, nadidisturbo po ang inyong peace of mind doon sa pang-araw-araw ninyong existence diyan sa inyong lugar, no? So, sa tanong mo, ang pader ba pwedeng gawing entrance? Well, for as long as, okay, yung pader na yan is within the property line, no, ng kapitbahay ninyo, mayroon silang option kung saan ang gagawin lang entrance. Yung bang sa may side ng pader na yun, okay? That's their right, okay? Basta pasok lang sa kanilang property line. Ngayon, doon naman sa usapin na yung kanilang nilalaban, yung mga tubig na kanilang pinaglaban ay umaagos na doon sa karsada, and this could cause inconvenience, no? Sa mga tao, at kung kayo na inconvenience din, ay hindi na tama po yun. Una, ito ay violation ng inyong local ordinance kasi dapat ang tubig, domestic water should go under the drainage system po ng inyong community, at ito'y papunta po doon sa drainage, no? Sa ilalim po ng karsada. May tubo po diyan. Hindi dapat yan nasa ibabaw, no? Na basta na lang yung tubig ay nasa ibabaw, and this could cause a disease, this could cause an accident, no? Kaya may madudulas po diyan. So, definitely, meron pong paglabag po sa batas ang ginawa. Then, doon naman sa sinasabing pader, okay? At ito'y lumampas na sa muhon nila.
ay violation din po ito, no? So, ang gagawin po ninyo kung hindi kayo magkakasundo sa barangay, ay no choice na po kayo, kundi humingi po kayo ng certificate to file action. And then po, you can confer with your lawyer so that you can file a petition or a complaint in court, no? For abatement of nuisance, a public nuisance or a private nuisance upang sa ganun ay maobliga po ang inyong kapitbahay na sundin po ang batas at pwede rin po kayo humingi ng danyos, no, sa ginawang puresyo po sa inyo. Yun po ang maaari ninyong gawin. Okay? So I hope nasagot natin ang sulat sa atin ni Cecil Bernardino 1434. Oh, by the way, I would like to make use of this opportunity na pasalamatan po ang ating mga followers, mga subscribers and sharers po natin, mga likers po natin. Lalo na kayo dyan sa Baguio City, si Mary Lebron, si Moonflower of the USA, at saka yung sa Chicago natin, sa Marilyn, no? Thank you very much, no? Marilyn Albolario, if I'm not mistaken, thank you very much. So, walang humpay na pagsuporta nyo, pagpapalo po nyo sa mga videos po natin. Marami pa po, si From Russia with Love, mga taga-Israel dyan, no? At saka taga-Canada, USA, ang dami po, no? Dyan sa Germany. Thank you very much sa inyong suporta. And I hope, no, ay kahit paano, sa inyong, ay wag ko'y magsawa na magtangkilik pa natin ang ating video so that magkaroon po tayo ng patuloy na inspiration, na motivation na ma-reach out pa po natin ating mga kabayan. They could be your friends, your relatives, your neighbors, no, your acquaintances, so that they too may be able to share the knowledge, the legal information that we discuss upang sila din ay may matutunan. Sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. So I hope to see you again in the next video po natin. And lastly po, kung pakiclick po ang notification bell upang sa ganun pag may updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na mga videos po natin. Maraming salamat. God bless and hope to see you again in the next video po natin. Bye-bye.